That if there's really a clear timeline regarding the adjudication of the motion for the interim release? I would hope that within the month it would be decided. As I said, we've currently in the process of making our request for leave to reply. We hope to be able to reply to the prosecution's response to our request for interim release. And then the judges will rule. Under the Rome Statute, the judges are meant to rule on the request for interim release as speedily as possible. Kung ngayon nga po ang botohan, si Senate President Chis Escudero will be retained as our Senate President. Maraming akong nakausap din na senador, and just like the majority of the members of the incoming 20th Congress, I am also in support of the current Senate President. Usually, majority, may mga inuutos ang sa taas na tulungan ng administrasyon para wala ng kontra. So majority tayo, di ba? Tatanggapin ko. Di ako katulad kasi nung iba na nilalakad talaga na sila yung maging Senate President. Alam mo kasi pag minority leader ka, kailangan lahat ng batas na pag-uusapan ay alam mo. Handa ako. In case na ako'y hindi ihalal ng ating aming mga kasama, handa naman ako mahalal as minority leader. Ay! Yes. Good morning mga kasama. Nandito na naman si Kuya Goods nagbabalik. At syempre kung hindi ka pa nakasubscribe sa ating channel, pa-subscribe na lang po at hit mo na rin yung bell para lagi kang updated sa ating mga video. Olat sagad! Ayan na. Olat sagad bilang ombudsman. Yan ang balita dito. Swerte naman natin kung ganun. Pero wag muna tayo magbubunyi. Dahil alam nyo naman, ito ay tao ni bungit-ngit. Baka pwede. Kaya pagdasal natin na wag para hindi magkaroon ng pangit. Pangit na nga. Papangit palalo ang gobyerno ng Pilipinas, sabi ni Aling Ledesma. Pero bago tayo magsimula, meron dito, nagsalita na ho, Attorney Kaufman. Gustong examine ang mga witness ni Bong. Bong? Hindi si Bong. Nangingitim yan. Apat na witness ipapadala sa dahig. Ano yan? Ilabas nyo yung 30 milyong witness. Ilabas nyo. Di ba napapaghalata na lahat ng mga imbento, ayan na, imbentong ebidensya, 30 malkuno, pinalakas loob nila yung ICC para itong ICC gumana at magpalabas ng warrant of arrest. Kuno. Kita nyo naman, habang hinuhuli si Tatay Digong, wala silang may pakitang warrant of arrest. Ganon sila. Isang like, isang share, samahan mo na subscribe at i-bell all nyo po para nakakatanggap kayo ng notification. Pero, syempre, nakalike ka na ba? Kung hindi pa, i-like nyo muna. Sabay share niya rin. At eto, nagsalita na rin si Congressman Pulong patungkol dito sa pagbebenta ng bahay. Ito na, ipasok na natin to. Kinumpirma ni Department of Justice Secretary Boying Remulla na interesado siya na maging susunod na ombudsman. Kinumpirma ni Secretary Boying Remulla ang kanyang intensyon na mag-apply bilang susunod na ombudsman. Ayon kay Remulla, marami umano daw siyang maiaambag. Paki-reject na ho kagad mga yung mga taga-ombudsman, wag niyo kunin yung yung application, i-reject niyo kagad kasi kita niyo naman, 'di ba? Wala hong maiaambag. Puro kabuhisitan lang daw, sabi ni Aling Lorraine, ang makakararamdaman ng sambayan ng Pilipino. Kung sakaling siya ang pipiliin na bagong ombudsman, mag-a-apply ako as ombudsman. Mag-a-apply pa lang ako. I'm submitting my application by Friday or before Friday. I think I have a lot to offer there. Pero marami ang dismayado kung sakaling pipiliin si Boying Remulla bilang bagong ombudsman. Hindi ba't matatandaan natin na mayroong kaso itong si Remulla sa ombudsman? Paano kung siya ang napili bilang bagong ombudsman? Ano to? Iko-convict niya ang kanyang sarili? Ano ang kalalabasan nito? Abay siya ay isang boss sa isang department na siya rin ang iniimbestigahan. Hindi ba't parang isang panggagago ito sa ating sistema sa Pilipinas?
Ayon pa kay Cruzette Laureta Chu, to all legal luminaries, I have a question. May pending complaint to Department of Justice Remulla before the Ombudsman. And now, he says he wants to apply for the position of Ombudsman. O, kita nyo naman, meron na palang pending na kaso, tapos mag-a-apply ng ombudsman. Ano yun? At saka hindi. Oo. Doon sa mga nakakaintindi, taga-ombudsman, kung sino man dyan, wag nyo nang tanggapin yung aplikasyon. Kasi magkakaroon ng komplikasyon pagdating ng araw. Meron pang 3 taon eh. Kung sakaling uupo to sa July 27, kung sakali sisimulan niya na. Oo. Sisimulan nila talaga at magkakaroon sila ng pagkakataon na magkaso at magkaso at magkaso at magkaso dito kay BP Sara. Ganun lang yun eh. Ayun ang bala nila. Kung halimbawa lang na magkaroon ng ganung pagkakataon, wait, there's more na lang. Mahirap magsalita. Pero kung tayo ang papipiliin, dapat itong mga ito, dapat ito ay matanggal na sa pwesto. Lalo lang na yung amo niya. Diba? Wala naman nangyari sa Pilipinas eh. Meron nga balita. Niyayabang yung flood control. Ano nangyari doon sa flood control? Saan bang lugar yun? Nabotas tayo, nawasak. Pumasok ang tubig. Yan ang flood control. Walang tibay. Puro simento. Walang bakal. Pero hindi natin alam kung kailan yun, kung ano yun. Sino yung nagpagawa nung ano yun eh, parang retaining wall. Parang retaining wall siya. Parang, nawasak. Kasagsaga ng lakas ng ulan, marami yung volume ng tubig. Ayun. Is that not a mockery of our systems? Hindi ba bawal na maging boss siya sa isang department na iniimbestigahan siya? Sa bagay, hindi naman daw malabong layo ng pagmumuka, ano? Dito sa bandang kaliwa, medyo kutis, porcelana. Dito sa bandang kanan, kayo na ho bahala. Ito, dahil sila nga mismo ang may hawak ngayon ng gobyerno. At saka, plano na daw talaga na tila mangyari ang mga kaganapan na ito para matuloy ang impeachment ni Vice President Sara. Tila nga wala nang imposible sa kanila dahil nga maging ang ating sariling batas ay binabaluktot nila. Sila. Totoo yan. Diba? Totoo yan. Binabaluktot nila. Grabe sila bumaluktot. Diba? Sipin nyo nagkaroon ng investigasyon doon sa pagpapalipad kay Tatay Digong. Ang ini-interview, ang itatanong, yung mga bataan ito. Bilit pumapasok ito. At siya pa ang gusto maging tama sa lahat. Nakita niyo ba yung mga investigasyon nito? Akala mo kung sino konting panahon na lang, 3 years na lang, no? Kung halimbawa naman, matapos ang mga termino ng mga ito, andyan naman si BP Sara eh. Pag upo ni BP Sara, pwede namang halungkatin yun, ano? Magagaya ito dito kay kung ano yung nangyari, naranasan ni Tatay Digong, baka pwede rin maranasan, sabi ni Aling Lorena. Baka pwede rin niya maranasan at iparamdam sa kanila kung ano yung ginawa nila kay Tatay Digong. Maaari! Diba? Kaya pipilitin natin makaupo si BP Sara mga kasama. Yan ang pagdasal natin. Makaupo, maging presidente sa 2028 at lahat ng mga kandidato ni BP Sara ay makapasok lahat. Para wala nang durobo. Kasi nung panahon ni Tatay Digong, ang mga Duterte, wala ka naririnig na mga ganyang durobo dito, durobo doon. Diba? Nakaw dito, nakaw doon. Malabo. Galit si Tatay Digong sa magnanakaw. Pero eto na. Puro linta pa lang ang pumalit. Grabe. Nakaw dito, nakaw doon. Benta dito, benta doon. Utang dito, utang na loob. Di ba? Utang dito, utang doon. Saan ka naman makikita?
Pati na Maharlika Funds, hindi mo na malaman kung nasaan, ano nangyari. O yung PhilHealth Fund, alam na natin kung ano nangyari, talagang ubos. Yung uutangin na naman, Mio Marimar, hindi na kayo nagsawa sa kauutang, wala namang proyekto, uutang. Sipin nyo, walang proyekto makita na sariling kanya. Uutang, yun na yung pinaka-question na talaga. Questionable na talaga yun. Questionable na talaga yun. Tapos ang masaklap pa, pinagkukumpara pa nila yung administrasyon ni Tatay Digong sa administrasyon ngayon. Nangutang daw lang nangutang si Tatay Digong at malaki raw ang inutang ni Tatay Digong. Yun ang kinukwestiyon. Ha? Hindi niyo ba? Kayo nga, nagpa-injection nga kayo, nakinabang nga kayo doon sa mga vaccine na inutang, perang inutang para pambili ng vaccine eh. Di ba kayo pa nga unang-unang pumila para ayaw yung mategay? Di ba? Ang saklap, ano? Kaya, huwag niyo pagkumparahin kasi hindi kayo mananalo sa mga Duterte. Malaki ang nagawa. Malaki ang naambag. Kaya hindi siya malilimutan ng sambayan ng Pilipino. Never. Kayo, maaari pa. O dahil pag natanong, ano bang nagawa? Wala. Puro pagnanak. Ganon. Ito. Sino kaya napipintong Senate President? Naku. Kung ako papipiliin mga kasama, Marcoleta. Meron na babalitaan. Ito na. Sila na. At bibigyan natin ng reaction maya-maya yan. Dalawang senador na ang nagsabi na kung ngayon gagawin ang eleksyon, mananatili sa pwesto si Senate President Chis Escudero. Una nang sinabi ni Senador Alan Peter Cayetano na lagpas pa sa majority o higit 13 senador na ang nagpahayag ng suporta kay Escudero. Sinusugan niya ni Senador Joel Villanueva at nakausap niya pa raw mismo ang mga kapwa mambabatas. Pero nilinaw niyang hindi siya ang nangalap ng suporta para kay Escudero. Meron ng mayorya. I guess kasama na ako doon sa 13. Mangyayari ang eleksyon sa pagbubukas ng... Kawawa yung puting buhok dito. Iyak! Totosin! Wag na. Kita nyo, wala na. Kaso, ay hindi nyo pa naririnig dito yung partisipasyon ni Senador Marcoleta. Wala pa tayong narinig na magpa-file siya ng ano ba tawag doon? Magpa-file siya ng candidacy para sa Senate President. Ganun ba term nun? Hantayin natin baka biglang last minute magkaroon ng pag-uusap o announcement si Senador Marcoleta. Pero the best talaga, Senador Marcoleta, kung pagbibigyan mo ang taong bayan, at pakikinggan mo ang mga sigaw ng mga Pilipino, ikaw na lang sana ang Senate President. Para naman na maging maayos. Alam namin kasi, Senador Marcoleta, ikaw ay religious na tao, may takot sa taas, at matapang, may boses, may alam, may paninindigan. Yun kasi ang hinahanap namin. Kasi ikaw lang ang nakitaan namin na congressman na nakipagbardagulan kahit ikaw ay tinanggalan ng 5 committee at kahit ikaw ay gipitin ng mga bakulaw, andun ka pa rin, nakatayo ka pa rin. Kaya doon kami bumilib sa iyo. Kaya sana, kung pakikinggan mo ang taong bayan, ikaw na lang. Tuloy natin to. Sesyon ng 20th Congress sa July 28. Matunog na katunggali ni Escudero ang nagnanais magbalik Senate President na si Tito Soto. Kung iahalal ako ng aming mga kasama, sila yung nag-uusap-usap para gawin ito, tatanggapin ko. Pero kung hindi pala rin, handa raw siyang maging minority leader. Traditionally, kung sino gusto pa rin maging leader. Gusto pa rin niya maging leader. Minority, alam niyo naman minority, ha? Sila yun. Kasi ayaw niya pumanig sa mga Duterte. Bakit kaya? Ano kayang problem? Bagay, kasi boss niya si Bungit-ngit. Majority na nga yung nagsalita. 13 senador. Kung sakasakaling ngayon gaganapin, talo na ito si Mamang Puti. Ngayon, ang tanong, 2 lang, 2 lang kayo? Hindi ba pwedeng 3 kayo maglaban-laban? Pwede bang i-insert namin Senador Marcoleta? Kayo, tatanungin ko kayo mga kasama. Sa palagay nyo, ngayon gaganapin, pwede bang ipasok natin
sa nominasyon na pagka-Senate President, itong Senador Marcoleta, lagay nyo sa type nyo sa comment section para magkaintindihan tayo. Ang matalo sa pagka-Senate President, siya ang magiging minority leader pero pwedeng iba rin ang maging proseso. Pangunahing trabaho ng minority leader ang suriing mabuti ang mga panukalang isinusulong ng mayorya at magbigay ng constructive o makabuluhang kritisismo. Tiniyak ni Soto na kritisismo na lang kagad. Diba? Ayaw na lang muna niyang pag-usapan, ng magandang pag-uusap, kung merong ganito, merong mali, ayusin, hindi i-criticize. Yun ang sabi sa video, di ba? Ganito lang yan. Kung gusto nyo talaga na maayos na gobyerno at wala kayong mga sira-siraan, di ba? Ganito yan. Paano kalambil? Pag-aralan ng 24. Tignan. May mali dito ayusin, i-correct. Correction. Hindi ibasura. Di ba? Halimbawa, may gustong ipasa, may nakitaan ng problema. Recommendation ng mga ibang senador, ganoon. Mag-recommend kayo, hindi yung execute. Tatanggalin nyo agad. Kinukontra nyo kagad. 'Di ba? Ganito yan. Halimbawa, hain ng bill si Senador Macari. May nakita ang pangit. Sabi ni Senador Macarel, ayoko yan. Tanggalin yan, hindi yan pwede. Pangit, di ba? Hindi maganda. Si Senador Jupiter ngayon, nag-suggest, huwag naman ganun. Imbis na bigyan natin ng corrective action yan o recommendation para maayos, para walang problema, bakit hindi natin gawin? Ganun dapat. Ang galing mo, Senador Jupiter. Diba? Ganun, hindi yung balitaktakan ba ngayon. Tapos, tuloy natin. Ang dami mong alam, Kuya Goods. Nagampanan niya ang tungkuling yan kahit pa inendorso siya ni Pangulong Bongbong Marcos noong eleksyon. I always espouse the independence of the Senate. That is Ewan. Totoo ba yun? Always espouse daw the independence of the Senate. Ito, Attorney Kaufman gusto na i-cross-examine ang mga witness. Ang mga daw, bagay, more than one, mga. Okay. Apat lang ba kaya nyo ipapunta sa dahig? Meron naman kayong eroplano, sabi ni Aling Jupiter. May bagong karakter na tayo. Bakit apat lang ang witness? Yung eroplano, siguro yung capacity nun, yung private jet, siguro sabihin natin mga 100. Kasya kaya 100 doon sa private jet na yun? Pwede nyo padala lang ng 100 witness. Kaso, meron bang 100 witness? Meron bang haharap na 100 witness? Paki-comment nga sa akin kung ikaw ay witness, isa sa witness. Comment ka dyan kung kasama ka sa papunta sa dahig. Special trip kayo 4. Libre pamasahe, libre hotel, libre kain, meron pa sahod, sabi ni Aling Jupiter. Ay, nako. Tulay. ICC plenary unanimously rejected former President Duterte's request to disqualify 2 judges. What is your reaction to this decision, sir? I trust the judges, and I trust the judges took the decision that they took for the right reasons. I have no reason to doubt them. Furthermore, new information has come to light, which I'm not at liberty to disclose, but it would have made a difference had I known about it before I made the request to disqualify the judges. Okay. Sir, what does this outcome suggest about the ICC's impartiality and the integrity of its judicial process, especially in politically sensitive cases like this? I'm not going to impugn the impartiality or the partiality of the International Criminal Court. As far as I'm concerned, the judges are doing their job as they're expected to do, given their mandate under the Rome Statute. I have no reason whatsoever to doubt their integrity. There are reports claiming that Belgium and Australia declined to host former President Duterte during his interim release. What is the truth behind this? Well, I don't know where Christina Conti, because I guess that's who you're referring to, got that from. I'm not going to comment on any country. I'm not allowed to.
these matters are confidential. But I assume that Cristina Conti, knowing the way that she thinks, has looked at the interim release agreements at the court, has decided that Belgium, because Belgium has signed an interim release treaty, is the destination or the proposed destination for President Duterte. I'm not going to comment on that. The same goes, by the way, for the Honorable Justice Minister or the Secretary for Justice in the Philippines, Mr. Remulla, Yes. who's decided that there's a Latin American country that's prepared to receive President Duterte. Once again, I assume that he thinks we're talking about Argentina because, once again, Argentina has signed an interim release agreement with the International Criminal Court. I'm not going to comment on that. Okay, sir. Sir, would you know that if there's really a clear timeline regarding the adjudication of the motion for the interim release? I would hope that within a month it would be decided. As I said, we've currently in the process of making our request for leave to reply. We hope to be able to reply to the prosecution's response to our request for interim release. And then the judges will rule. Under the Rome Statute, the judges are meant to rule on a request for interim release as speedily as possible. Sir, in relation to that, many people in the Philippines were a bit confused with when you previously stated that the prosecution did not oppose your request for interim release, and then apparently the prosecution's response or written observation with respect to the interim release request is that they strongly oppose that. Can you clarify that, attorney? Once again, I stand by what I said. There was originally a non-opposition to interim release, but I'm not going to litigate the case now in the media. The case is a live issue. The matter is a live issue, sorry, before the court, and I'm not allowed to litigate it by way of social media. Thank you, sir. Philippines is already a non-member state of the ICC, to the Rome Statute. Is it legally possible for it to voluntarily offer to host President Duterte during his interim release? Even non-state parties can host persons who are on interim release from the International Criminal Court, should the court approve it. Obviously, we would want President Duterte to go back to the Philippines. But if I'm not mistaken, the government has already stated, point blank, that it's not prepared to receive him. The Department of Justice in the Philippines reportedly sponsoring witnesses in the ICC case against the President Duterte because, as you mentioned, sir, all evidence related to the former chief executive's war on crime has already been destroyed. He mentioned that. What's your comment on that? Sponsoring witnesses to cooperate or encouraging witnesses to cooperate? Yeah. I don't know. We'll investigate that matter. And if it's true, then they will be cross-examined, those witnesses. Yeah. And these allegations will be put to them. Sir, this question is highly political. Has your meeting with Senator Amy Marcos had any direct or indirect bearing on President Duterte's case before the ICC? Or if you're able to share what was the nature of or the purpose of your meeting? I'm able to share that. It was me who asked to see Senator Amy Marcos. I wanted to see her because I saw her in action in the committee hearings. I was impressed by what she had to say. I was impressed by the way she handled those hearings. And I was impressed also by the conclusions and the report that she produced. So I asked to meet her in order to receive that report. And I did. Thank you, sir. Ayan narinig nyo. Oo. In-encourage o encourage. Ikaw cross-examinin yan. Cross-examination. Nabubulol na ako ang tanong dito, paano kaya sasagot itong mga apat na witness? Sabihin natin, bibigyan sila ng translator. May dagdag bawas na yun. Kasi kung halimbawa, hindi marunong makaintindi. Kasi minsan malalim talaga ang Dutch pag nagsalita. Islang ba, kumbaga? Islang. Siyempre, ang hindi yan maintindihan. O kukuha ng translator. Ganun ba kagaling din si yung magiging translator? Alamin natin yan kung magkakaroon ng ganyang bagay dyan. Lamang ba itong si Escudero sa pagka-Senate President? Ito ang balita rito, kaya alamin natin Lamang ba? Kanina parang 13 na yung 13 na yung pumabor sa majority. Ito balita rito
para madagdag lang natin. Maugong ang tapatang Escudero at Soto sa pagka-Senate President. Sino kaya ang lamado sa dalawa? Yan. Live mula sa TV5 Media Center pa rin, nangunguna sa balita si News 5 Senate Correspondent Mean Los Baños. Mean, ano bang usap-usapan at sino ang may numero sa dalawa? Jiggy, halos isang buwan pa bago magbukas o formal na magbukas ang 20th Congress. Sa ngayon, wala pang eksaktong numero ilan ba ang sumusuporta kay Senate President Chis Escudero at sa posibleng mag-challenge sa kanya ni Senator Tito Soto. Pero nakausap natin si Senator Joel Villanueva at Senator Alan Peter Cayetano, pareha silang sinasabi kung ngayon ang botohan para sa pagiging Senate President, panalo na si Senator Chis Escudero. Ibig sabihin, mananatili siyang leader ng Senado. Ayon sa dalawang senador nila na nakausap natin, more than 13 or more than majority of the senators daw ang sumusuporta sa ngayon kay Senate President Escudero. Nalaman daw yan ni Senator Joel Villanueva dahil sa kanyang pakikipag-usap sa mayorya ng mga senador sa nakaraang 3 linggo. Bagamat sabi niya, hindi raw siya ang nanligaw, hindi siya ang nag-gather ng votes for Senate President Escudero. Pero nandyan din naman yung posibilidad na mabago pa yan. Kung baga, Jiggy, hindi pa yan yung final answer. Marami pang pwedeng mangyari sa 4 na linggo mula ngayon hanggang sa July 28 sa pagbubukas ng 20th Congress. Narito ang bahagi ng pahayag ni Senator Joel Villanueva. Pakinggan natin, Jiggy. Kung ngayon nga po ang botohan, si Senate President Chis Escudero will be retained as our Senate President. Maraming akong nakausap din na senador, and just like the majority of the members of the incoming 20th Congress, I am also in support of the current Senate President. Ayun na, ha? Pero ang tanong ng sambayan ng Pilipino, bakit hindi nyo pinag-uusapan dyan ang pangalang Marcoleta? Isang big question nyo sa inyo. Kung sakaling uminsert si Senador Marcoleta at mag-file, ano sa palagay nyo mga kasama? Sino kaya ang papabor? Nung kagustuhan ng mamamayang Pilipino, ang napapag-usapan nyo lang, 2 pa lang Pwede bang 3 pag-usapan nyo? Kung sino-sino ang pwedeng umupo as a Senate President? Abangan nyo. May potential ho ang mama at may potential din maging Vice President ang mama. Diba? Sa galing ng tao. Ang sa palagay nyo, tuloy. Nakausap ko rin kanina si Senator Erwin Tulfo, Jiggy, at umamin siya, nakasama siya, Senator Erwin Tulfo at ang kanyang kapatid na si Senator Raffy Tulfo, doon sa sinasabi ni Senator Joel Villanueva na more than 13 senators na sumusuporta ngayon kay Senate President Escudero para manatiling leader ng Senado. Narito ang bahagi ng pahayag ni Senator Erwin Tulfo. Usually, majority, may mga inuutos ang sa taas na tulungan ng administrasyon para wala ng kontra. So majority tayo, di ba? I mean, I'm with Alianzas, that's it. Kasi we're in the majority. At ngayon, kung mangyari nga na si Senator Escudero pa rin na maging Senate President, bukas ba si Senator Soto sa ibang posisyon sa Senate leadership? Yun ang tanong. Paliwanag ko lang, Jiggy, paano yung posibleng senaryo sa July 28 pagbubukas ng 20th Congress. Dapat kasi dyan may 2 senador na magtutunggali o magkukompete para sa Senate President. Kung sakasakali na manalo nga at manatili si Senate President Chis Escudero at kung sakasakaling hindi pala rin ni Senator Tito Soto, automatic siya yung magiging minority leader. At sinabi niya ngayon, handa. Ay, grabe. Automatic agad? Bakit ganun? Kailangan lang pala 2 lang ang magtutunggali. Hindi pwede 3? Nak ng bugi naman, Ba't ganun? Pwede ba 3 na lang? Para wala nang pag-uusap naman. At iboto nyo, kung pwede nga lang pagbotohan na lang ng taong bayan Diba? Senate President, Marcoleta. Tapos, ganun lang. Daw siya sa role na yan. Bagay daw kasi yan na hindi bago sa kanya dahil naging Senate Minority Leader din siya nung panahong Senate President si Nene Pimentel. Pero hindi pa tapos ang laban, Jiggy. Sabi ni Senator Tito Soto, kung siya pa rin daw ang mapupusuan ng mga kasamahan nila sa Senado na maging leader ng Senado o Senate President, bagay na handa pa rin daw niyang tanggapin yung trabaho at responsibilidad na yan. Narito yung bahagi ng pahayag ni Senator Tito Soto. Tatanggapin ko. Di ako katulad kasi nung iba na nilalakad talaga na sila yung maging Senate President. Alam mo kasi pag minority leader ka, kailangan lahat ng batas na pag-uusapan ay alam mo. Handa ako. In case na ako'y hindi ihalal ng ating aming mga kasama, handa naman ako mahalal as minority leader. Ay! Sabi. Ibig sabihin, pag hindi siya mahalal ng majority o Senate President, sa minority gusto niya may papel. Saklap, Ayaw pa rin
Diyos mio, Marimar. Pero Mayan, di ba parang traditionally yung minority, ito yung oposisyon at kakatakbo lang ni Senator Soto bilang pambato ng administrasyon. Hindi ba parang saliwa ito na magiging minorya siya? Ang paliwanag dyan, Jiggy, ni Senator Tito Soto, bagamat tumakbo siya sila ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas, kung saan, tama ka, mismong si Pangulong Bongbong Marcos yung nangampanya para manalo sila. No? Sabi ni Senator Tito Soto, hindi ibig sabihin, sunod-sunuran siya sa palasyo. Maging bahagi man daw siya ng mayorya o ng minority bloc, siya daw ay mananatiling cooperative, pero critical na member ng Senado, bagay na natutunan daw niya years back sa kanyang pagiging veteranong senador. Ito hindi pa natin alam ang kalalabasan ng usapin na to. Minority, majority. So, halimbawa, napipinto nga ito si Mamang Quezon as a Senate President ulit. Ngayon, majority sila. Majority kasi marami na. So, kaya hindi muna tayo pwede magtiwala dito kay Mamang Quezon. Kasi, posisyon ngayon ang hinahangad nito Posisyon. So, ngayon, pag halimbawa matalo ito si Toto Sen, pag matalo ito, magiging minority siya. So, ibig sabihin, opposition siya ngayon. O, sino ngayon magsasama-sama? Kung opposition siya, sige nga. Sige, sipin nyo. Ngayon, sinabi rito, hindi porkit na inendorso siya ng alyansa, hindi siya maging sunod-sunuran sa Pangulo. Ibig sabihin, tabla-tabla na. O, ganun ang politika. Diba? Posisyon talaga ang hinahangad. Ngayon, kung maging minority leader ito, si Toto Sen, sila ngayon yung oposisyon. Majority ngayon, nasa administrasyon. Taklap, di ba? Pero malalaman natin yan. Kung halimbawa maging minority leader siya, ay alam niyo naman kung sino nasa oposisyon ngayon. Sila Senator Bongo, opposisyon sila kasi administrasyon. Di ba, administrasyon nitong mga nakaupo ngayon. Sino yung mga kasamahan niyan? Baka ito ngang yung mga, kasi para magkakabaligtad na. Sige, tantyahin nyo Tantyahin nyo lang. Tantyahin nyo lang mga kasama. Ngayon kasi, di ba, administrasyon sila. Sila yung nakaupo ngayon. Tapos, itong si Mamang Quezon, yung mga kakampi niya, noon, magiging oposisyon. Hindi, magulo di ba? Pero alamin natin yan sa susunod. Maglalabo-labo yan, mga kasama. Hindi porkit administrasyon, claim na nga ni Paul II yung yung nasa admin sila Ibig sabihin, administrasyon na sila. Ito si Mamang Quezon, pag nanalo, admin na sila. Ngayon, pag natalo ito sa Senate President si Toto Sen, opposition sila o minority. Ngayon, kakampi ito dito sa kakampi ito sila kakampi na ngayon kasi sino ba ngayon ang hati, di ba? Abangan natin 'yan. Magandang pag-usapan 'yan kasi kailan ba kailan ba magbobotohan para dito sa abangan natin kung umabot ka sa bidyong ito, medyo naguluhan ka, kasi magulo kasi magwawatak-watak Minority, majority. Kung matalo si Toto Sen sa pagka-Senate President, minority siya. May magkakampi-kampihan ngayon dyan. Yun ang abangan natin. Hanggang sa muli, like and share. Bye-bye!